Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at mahika ng sinaunang mundo. Narito na naman tayo sa ating paglalakbay sa mga lihim na kalendaryo ng sangkatauhan, kung saan ang bawat araw ay may sariling kwento, sariling hininga at sariling mga babala. Ngayon, ilalatag natin ang isang araw na puno ng mga misteryo, mga panalangin, at mga babalang maaaring magbago ng takbo ng inyong kapalaran. Humanda kayo sapagkat ang Oktubre 8 ay hindi lamang isang ordinaryong petsa. Ito ay isang araw ng lihim na tanghal. Ang araw na ito, na tinatawag nating araw ng lihim na tanghal, ay nakasentro sa maingat na pagmamasid sa kapaligiran at sa ating sariling mga kilos. Sa siklo ng kalikasan, ang unang bahagi ng Oktubre ay kadalasang panahon ng pag-ani sa maraming bahagi ng Pilipinas, isang panahon ng pasasalamat at paghahanda para sa nalalapit na tag-ulan. Kaya't ang mga tradisyon at paniniwala sa araw na ito ay malalim na nakaugat sa pag-asa para sa masaganang ani, proteksyon mula sa mga kalamidad, at ang pagpapanatili ng kapayapaan sa tahanan at komunidad. Sa kristyanong konteksto, ang Oktubre ay itinuturing na buwan ng Rosaryo, isang panahon ng matinding debosyon kay Birheng Maria. Bagamat walang isang partikular na pista opisyal para sa Oktubre na Otonya sa kalendaryo ng Simbahang Katolika sa Pilipinas, ang diwa ng pagdarasal, paghingi ng patnubay, at paghahanap ng kaligtasan ay nananatili. Ang mga mananampalataya ay madalas na humihingi ng tulong para sa kalusugan ng pamilya, para sa masaganang ani na kanilang pinaghirapan, para sa kapayapaan sa loob ng kanilang mga tahanan, at maging sa mga diwa ng mga kabataan na naghahanap ng tamang kapareha. Sa mga panalangin, inaanyayahan ang kapangyarihan ng banal na espiritu na manahan at magbigay ng lakas. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, naroon pa rin ang mga bulong ng nakaraan, ang anino ng sinaunang paniniwala. Ang mga panalangin sa simbahang bato ay madalas na sinasamahan ng mga munting ritual ng mga pamahiing nagpapaalala sa atin ng ating mga pinagmulan, ang paggalang sa mga anito, ang paghiling ng pahintulot sa mga diwata, at ang pagkilala sa mga espiritu ng kalikasan na, sabi nga nila, ay nakikinig sa bawat hiling at bulong. Ang diwa ng araw na ito ay pinayaman ng kwento ng isang sagradong larawan na nagbigay ng mabilis na saklolo o prompt succor. Ito ang mahal na birhen ng prompt succor, isang titulo ni Birheng Maria na bagamat mas kilala sa ibang bahagi ng mundo, ay naglalarawan ng isang universal na pangangailangan ng tao, ang agarang tulong sa oras ng matinding kagipitan. Ayon sa alamat, ang larawang ito ay dinala sa bagong mundo ng isang madring Pranses na si Sister Hélène de Remed noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Isang beses, habang nasa karagatan, ang barko na sinasakyan niya ay sinalanta ng isang malakas na bagyo. Napakalaki ng mga alon at tila walang pag-asa ang kanilang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Sister Helen ang larawan ng birhen at buong puso siyang nagdasal. Nangako siya na kung sila ay maliligtas, ipapalaganap niya ang debosyon sa mahal na birhen ng prompt succor. At sa isang himala na mahirap ipaliwanag ng agham, humupa ang bagyo at naging payapa ang dagat. Nakarating sila sa kanilang destinasyon ng ligtas. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng lakas ng pananampalataya at ng kapangyarihan ng agarang interbensyon ng isang mas mataas na nilalang. Sa ating kultura, ang ganitong mga kwento ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ipinapaalala nito sa atin na sa kabila ng anumang pagsubok, mayroon tayong mapangahawakan, mayroon tayong malalapitan. Ang pagtawag sa prompt succor ay hindi lamang paghiling ng tulong. Ito ay pagpapakita ng ganap na pagtitiwala na sa pinakamadilim nating sandali,
mayroong liwanag na darating ng mabilis at tiyak. Sa bawat panalangin, sa bawat bulong ng pangalan ni Maria, tila nararamdaman natin ang mainit na yakap ng isang ina na handang magbigay ng mabilis at agarang ginhawa sa kanyang mga anak. Ang kwentong ito, bagamat hindi direktang Pilipino ang pinagmulan, ay sumasalamin sa diwa ng pananampalataya at pag-asa na sentro ng kaluluwang Pilipino, kung saan ang pagtawag sa banal ay laging nauuna sa harap ng anumang krisis. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran, kung saan ang kalikasan at ang pang-araw-araw na buhay ay nagbubulong ng mga lihim tungkol sa ating hinaharap, mga pamahiin sa panahon at ani. Kung maaliwalas ang kalangitan sa buong araw ng Oktubre o tastapoy tiya, ito ay tanda ng isang maayos at mapayapang nalalapit na tag-ulan na nagpapahiwatig ng pag-asa para sa isang masaganang susunod na ani. Ang mga pananim ay lalago ng maayos at walang matinding pagbaha na mananalanta. Ito ay sumisimbolo sa balanse ng kalikasan. 2. Kung magsimulang umulan sa tanghali ng araw na ito, babala ito ng posibleng pagdating ng mga bagyo o matinding pagbaha sa darating na mga linggo. Kailangan maghanda at maging alerto dahil ang labis na tubig ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga bukirin at kabahayan. True, kung maraming ibon ang lumilipad patungong silangan, ito ay isang magandang senyales na nagpapahiwatig ng isang malinaw na daan para sa mga maglalakbay at mga negosyo. Ito'y nangangahulugang ang mga balak na paglalakbay o transaksyon ay magiging matagumpay at walang balakid. 4. Kung may nakita kang kakaibang kulay ng bahaghari, tulad ng lila o kulay abo, hindi ito magandang palatandaan. Ito ay nagpapahiwatig ng papalapit na kalamidad o matinding pagsubok sa komunidad. Ito ay babala upang maging mapagmatsyag at maging handa sa anumang darating. 5. Kung ang hangin ay dumadaloy mula sa hilaga sa buong araw, babala ito ng malamig na panahon at posibleng pagdami ng mga sakit. Kailangang mag-ingat sa kalusugan at palakasin ang resistensya ng pamilya. Kung ang mga dahon ng puno ay bumagsak ng marami at sabay-sabay, nagpapahiwatig ito ng isang mabilis at maagang pagpasok ng taglamig na maaaring makaapekto sa huling yugto ng pag-ani. 7. Kung ang mga insekto ay tila mas marami kaysa karaniwan at lumilipad ng may pagmamadali, ito ay senyales ng pagbabago sa panahon, marahil ay pagdating ng ulan o mas mainit na temperatura. Mga pamahiin sa bahay at pera. 1. Kung may butiki o tuko na tumawid sa iyong landas sa loob ng bahay ng 2 beses, ito ay tanda ng paparating na swerte sa pinansyal. Posibleng may hindi inaasahang kita o pagtaas ng yaman. Huwag itong palayasin. 2. Kung marinig mo ang pagtilaok ng manok ng 12:00 ng tanghali, babala ito ng posibleng pagkawala ng pera o hindi inaasahang gastos. Mag-ingat sa paggastos at paggawa ng desisyon sa pera. True. Kung biglang mag-ingay ang mga alagang hayop ng walang dahilan, ito ay nagpapahiwatig ng pagdalo ng hindi nakikitang espiritu sa iyong tahanan na maaaring magdala ng mabuti o masamang enerhiya. Kausapin sila ng mahinahon. 4. Kung masira ang isang kagamitan sa bahay ng walang dahilan, ito ay tanda na kailangan mong baguhin ang iyong diskarte sa paghawak ng pera. Marahil ay may sobra kang ginagastos o kailangan mong magtipid. 5. Kung may malaking kulisap na pumasok sa iyong bahay at hindi lumabas, ito ay isang senyales ng pagdating ng biyaya sa tahanan, lalo na sa mga usaping pinansyal. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay may kakaibang kapangyarihan at maaaring magbunyag ng mahahalagang mensahe tungkol sa iyong kapalaran. Huwag kalimutang itala ang mga detalyeng naalala mo paggising. Kung nanaginip ka ng malinaw na tubig na dumadaloy,
Ito ay simbolo ng paglilinis at pagpapalaya sa mga problema. Ang mga pagsubok ay malulutas at ang mga emosyonal na pasanin ay mawawala. Ito ay tanda ng bagong simula at kalinawan sa isip. Kung nanaginip ka ng isang lumang bahay na iyong nililinis, nagpapahiwatig ito ng pangangailangan na harapin ang mga lumang isyu o mga unresolved na problema sa iyong buhay. Panahon na upang ayusin ang mga nakaraan upang makapagpatuloy. Kung nanaginip ka ng isang puno na may maraming bunga, ito ay isang malakas na sinyalis ng kasaganaan at tagumpay sa iyong mga pinaghirapan. Ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng husto. Kung nanaginip ka ng mga hayop na nag-uusap o kumilos ng kakaiba, babala ito ng posibleng pagdating ng mga balita o pangyayaring hindi mo inaasahan. Mag-ingat sa mga mensahe mula sa hindi pangkaraniwang pinagmulan. Kung nanaginip ka na nawawala ka sa isang madilim na lugar, ito ay sumisimbolo sa pagkalito o kawalan ng direksyon sa iyong buhay. Kailangan mong maghanap ng gabay o gumawa ng malinaw na mga plano. Ang mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa Oktubre 8 ay pinaniniwalaang may kakaibang kakayahan. Sila ay madalas na may malakas na intuwisyon, sensitibo sa damdamin ng iba, at may malalim na pag-unawa sa mundo sa kanilang paligid. Sila ay pinagkalooban ng isang likas na katalinuhan at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Sila ay may matibay na paninindigan at hindi madaling sumuko sa harap ng pagsubok. Sa kanilang puso, mayroong malaking pagmamahal para sa pamilya at komunidad. Mayroon silang natural na karisma at kakayahang maging leader. Ngunit mas gusto nilang magtrabaho sa likod ng entablado, gumagabay at nagbibigay inspirasyon. Ang kanilang kapalaran ay madalas na puno ng paglalakbay at pagtuklas, hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi maging sa mundo ng kaalaman at espiritualidad. Ang tanging hamon sa kanila ay ang magtiwala sa kanilang sariling kakayahan at hindi hayaan ang mga pagdududa na pumigil sa kanilang paglipad. Mga iminumungkahing pangalan. Ngayong araw ay ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga sumusunod na pangalan sa ilang tradisyon: Demetrius, Bridget, Pelagia, at Serge. Si San Demetrius, na ipinagdiriwang din ng ilang Kristiyano, ay kilala bilang isang martir ng pananampalataya. Siya ay isang mandirigma na hindi sumuko sa kanyang paniniwala at pinili ang kamatayan kaysa talikuran ang kanyang relihiyon. Ang mga may pangalang Demetrius ay pinaniniwalaang nagtataglay ng katatagan, tapang, at isang matibay na prinsipyo. Sila ay mga tao na handang ipaglaban ang kanilang pinaniniwalaan at maging isang ilaw para sa iba sa panahon ng kadiliman. Ngayon, dumako tayo sa mga ritual at tradisyon na dapat nating isagawa upang magkaroon ng masaganang biyaya at proteksyon sa araw na ito. Mga ritual at tradisyon, ano ang dapat gawin? 1. Ritual ng paglilinis at paghingi ng biyaya sa tubig. Layunin, linisin ang sarili at ang tahanan mula sa negatibong enerhiya at akitin ang kasaganaan. Ano ang kailangan? Isang balde ng sariwang tubig, ilang patak ng suka, 7 dahon ng bayabas, at isang kandilang puti. Kailan at paano gawin? Sa umaga, bago sumikat ang araw, ilagay ang mga dahon ng bayabas at suka sa tubig. Sindihan ang kandila at ilagay sa tabi ng balde. Ibulong ang mga salitang ito: tubig na malinis, kaluluwang busilak, hugasan ang aking pagdududa, punuin ng biyaya ang aking landas. Pagkatapos, basain ang isang malinis na tela sa tubig at punasan ang lahat ng sulok ng bahay, lalo na ang mga pintuan at bintana. Ang natirang tubig ay maaaring ipangsabon sa iyong sarili habang naliligo, mula ulo hanggang paa. Pagkatapos,
Hayaan ang kandila na masunog ng buo. Itapon ang mga dahon ng bayabas sa labas ng bahay, sa lupa, bilang pagbabalik sa kalikasan. Pakiramdam ang gaan at sariwang enerhiya sa tahanan at sa iyong sarili. Tuwa, ritual ng pagpapasalamat sa mga espiritu ng lupa. Layunin, pasalamatan ang mga espiritu ng kalikasan para sa kasaganaan at hilingin ang patuloy nilang proteksyon at biyaya. Ano ang kailangan? Isang platito ng kanin, 3 piraso ng sariwang prutas tulad ng saging, mangga o atis, ilang patak ng paboritong inumin, kape o tuba, at isang maliit na kandila. Kailan at paano gawin? Sa paglubog ng araw, maghanap ng isang tahimik na lugar sa labas ng bahay. Mas maganda kung malapit sa isang puno o halaman. Ilagay ang platito ng kanin, prutas, at inumin sa lupa. Sindihan ang kandila. Dahan-dahang bulungan ng hangin, mga espiritu ng lupa, mga tagapagbantay ng kalikasan. Salamat sa inyong mga biyaya. Naway patuloy ninyo kaming gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan. Pagkatapos, hayaan ang mga alay na manatili sa lupa hanggang kinabukasan ng umaga. Ang kandila ay maaaring hayaang masunog ng buo. Huwag galawin o balikan ang mga alay. Ito ay para sa mga espiritu. 3. Ritual ng timbangan ng kapalaran para sa pinansyal na swerte. Layunin, hikayatin ang pagpasok ng pera at alisin ang balakid sa pinansyal na paglago. Ano ang kailangan? 3 piraso ng barya. Dapat magkakaiba ang halaga. Halama 1 piso, 5 piso, 10 piso, isang maliit na bag ng pulang tela at isang butil ng bigas. Kailan at paano gawin? Sa gabi, bago matulog, ilagay ang 3 barya at ang butil ng bigas sa loob ng pulang tela. Ibulong sa bag, pera-pera, dumating ka, bigas-bigas, punuin mo ang aking buhay, timbangan ng kapalaran, balansehin ang aking yaman. Itali ang bag at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Pagkatapos, iwanan ang bag sa ilalim ng unan sa loob ng 7 gabi. Sa ika-8 gabi, ilipat ito sa loob ng iyong pitaka o lalagyan ng pera at huwag na itong buksan. Ito ay magsisilbing anting-anting para sa swerte sa pinansyal. Mga tradisyon sa pagkain. Sa araw na ito, ang paghahanda ng mga pagkaing nagpapahiwatig ng kasaganaan ay mahalaga. Ang mga kakanin o matamis na bigas na kakanin tulad ng abiko, suman o sapin-sapin ay kadalasang inihahanda. Ang kanilang malagkit na tekstura ay sumisimbolo sa pagdikit ng swerte at pagpapanatili ng kayamanan. Ang mga pagkaing may gulay at prutas ay binibigyan din ng pansin, lalo na ang mga kulay berde at dilaw na sinasabing umaakit ng pera at kalusugan. Ang mga prutas tulad ng pinya at ubas ay simbolo ng pagiging buo at pagdami. Mahalaga ring magbahagi ng pagkain sa mga kapitbahay at kaibigan sapagkat ang pagkabukas palad ay nagpapabalik ng mas maraming biyaya sa iyo. Ang pagkakaisa sa hapagkainan ay nagpapatibay ng mga ugnayan at nag-aanyaya ng kapayapaan sa tahanan. Ngayon, humanda kayo sa mga mahigpit na pagbabawal ng araw na ito. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran na mahirap alisin. Ang mahigpit na pagbabawal. Ano ang hindi dapat gawin? Huwag magwalis sa gabi, lalo na matapos kumain. Ang pagwawalis sa gabi ay itinuturing na pagtataboy ng swerte at biyaya palabas ng bahay. Pinaniniwalaan na kasama ng alikabok, iniaalis mo rin ang kasaganaan, ang pag-ibig at ang kapayapaan na pumasok sa iyong tahanan sa maghapon. Ang paglabag dito ay magdudulot ng paghihirap sa pinansyal at pagdami ng alitan sa pamilya. 2. Bawal maglabas ng basura matapos lumubog ang araw. Ang pagtatapon ng basura sa gabi ay katumbas ng pagtatapon ng swerte at mga oportunidad. Ayon sa matatandang paniniwala, ang mga diwata at espiritu ng gabi ay naglalakad at tinitingnan
kung sino ang mapagbigay at sino ang nagtatapon ng kanilang kapalaran. Kung ikaw ay magtatapon ng basura, para mo na ring itinapon ang iyong pag-asa sa isang masaganang bukas. 3. Iwasan ang pagsusuklay ng buhok sa labas ng bahay sa gabi. Ito ay isang paanyaya sa masasamang espiritu na dumikit sa iyo o sumunod sa iyong tahanan. Ang buhok ay itinuturing na koneksyon sa iyong likas na enerhiya at ang pagsusuklay nito sa labas sa gabi ay maaaring maglantad sa iyo sa mga di ka nais-nais na puwersa. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng madalas na karamdaman o biglaang kalungkutan. Part, bawal magbayad ng utang o manghiram ng pera. Ang araw na ito ay hindi magandang panahon para sa anumang transaksyon na may kinalaman sa utang. Ang pagbabayad ng utang ay maaaring maging sanhi upang mas lalo kang malubog sa pagkakautang, habang ang panghihiram naman ay magdudulot ng patuloy na kawalan ng pera. Ang araw na ito ay nakalaan para sa pagtitipon ng enerhiya, hindi pagpapakawala nito. 5. Huwag mag-ingay ng labis o magkaroon ng alitan sa loob ng tahanan. Ang malakas na ingay o anumang uri ng pagtatalo ay umaakit ng negatibong enerhiya at nagpapalayas sa mga mabubuting espiritu. Nasisira nito ang harmonya ng tahanan at nagdudulot ng kapahamakan. Ang araw na ito ay dapat na payapa at tahimik upang ang mga biyaya ay makapasok at manatili. 6. Iwasan ang pagpuputol ng kuko o buhok. Ang pagputol ng kuko o buhok sa araw na ito ay pinaniniwalaang nagpapahina ng iyong proteksyon at naglalantad sa iyo sa masasamang impluensya. Ito ay nagpapahiwatig ng pagbabawas sa iyong lakas ng katawan at kaluluwa. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng biglaang paghina ng kalusugan. 7. Huwag magsuot ng damit na may maliwanag na pula o itim lamang. Bagamat may kanya-kanyang ganda, ang labis na pula ay maaaring mag-anyaya ng alitan at mainit na ulo, samantalang ang puro itim ay nagdudulot ng kalungkutan at malas. Mas mainam na magsuot ng mga kulay na balanse at nagpapahiwatig ng kapayapaan at kasaganaan tulad ng berde, puti o dilaw. 8. Bawal magtanim ng mga halaman na may tinik. Ang pagtatanim ng mga halamang may tinik tulad ng rosas o kaktus ay nagdudulot ng talamak na paghihirap at mga pagsubok sa iyong buhay. Ang mga tinik ay sumisimbolo sa mga hadlang at sugat. Mas mainam na magtanim ng mga halamang may malalapad na dahon o nagbubunga ng kasaganaan. 9. Huwag magbiro tungkol sa kamatayan o kalamidad. Ang pagsasalita ng masama o pagbibiro tungkol sa mga malulubhang bagay ay pinaniniwalaang nakakaakit sa mga ito. Ang mga salita ay may kapangyarihan at sa araw na ito, mas mahalaga na maging positibo ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang malas o malungkot na pangyayari. 10. Iwasan ang pagdalo sa lamay o pagdalaw sa patay kung hindi ka kamag-anak. Ang pagpunta sa lamay o libing ng walang direktang koneksyon sa araw na ito ay maaaring makaakit ng kalungkutan o sumpa ng patay sa iyo. Ang enerhiya ng kamatayan ay mabigat at maaaring kumapit sa mga hindi handa o walang malalim na dahilan. Mas mabuting manatili sa bahay at magdasal para sa kaluluwa ng yumao. Kung kinakailangan, magsuot ng isang puting panyo o isang maliit na krus bilang proteksyon. At yan ang mga lihim at babala ng Oktubre 8, ang araw ng lihim na tanghal. Naway ang kaalaman na ito ay magsilbing gabay upang makamit ninyo ang kapayapaan, kasaganaan at proteksyon. Alalahanin, ang kapalaran ay nasa ating mga kamay, ngunit ang paggalang sa sinaunang karunungan ay maaaring magbukas ng mga pinto patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng mga misteryo ng mundo.
manatili kayong ligtas at patuloy na maging mapagmatyag sa mga bulong ng nakaraan.